So dapat yan mayroong naglilinis ng mabasura dito pag mahangin yung panahon. Ayan, yung dagat mismo, ayan, daming basura, kalitaw-litaw. Magaan lang siya. So yan yung, ayan siya. Yan. So bato-bato siya na bilog. Mga wasak-wasak na bato. Please subscribe, Kuya Isko Official. Nandito tayo ngayon sa may Dolomite White Sand, mga kaibigan, mga kuya. Ayan, makikita nyo yung Dolomite White Sand na kung saan dati talagang maraming pumapasyal dito. Pero ngayon, ayan, pa isa-isang tao, no? So, mapapansin natin, ito yung US Embassy. Yan yung galing ng parting Tondo area or Divisoria area. Yung area na yan. Then, dito naman sa kanan natin, ito yung Ross Boulevard, no? Ross Boulevard papuntang Baclaran. So, nandito tayo ngayon sa may overpass. Ito yung ating tinatayuan ngayon. Overpass, at bababa tayo doon mismo sa loob ng Dolomite White Sand para maipakita ko sa inyo yung situation dito sa Dolomite White Sand. So ayan, samahan nyo ako, punta tayo doon. So ayan, no, mga kuya, ito yung exit dito, pero doon tayo papasok sa entrance syempre. Yan, okay. So dito yung entrance sa parting unahan. Pagbaba ng overpass, ang unang-unang madadaanan natin is yung exit. Yan, sino gustong sumakay ng kabayo, no? Meron dito. Right. So, dati nung kasagsagan ng panahon na bagong upo si Isko Moreno or bago ito pinagawa, talagang ang daming tao rito. Dinadayo talaga kahit saang lugar pumupunta dito. Kahit sa malalayong lugar. So, ayan, nabali na, oh. Okay, so saan tayo? Entrance dito. Ayan. So, dati ang ganda ng Ross Boulevard na ito kasi talagang pasyalan nito hanggang doon sa may dulo ng PICC. Yan. Right, yan, oh. Manila. Dolomite White Beach. Ayan. Okay. Pwede pumasok yan, kuya? Ayan. Si K59. Ayan, makabisita ulit tayo dito sa may Dolomite White Sand. Ayan. So, simula tayo doon sa dulo, no? Mga kaibigan, mga kuya. So, dito, lumalapit na yung dagat dito, no? Ayan, no? Malapit na kasi dati malayo yan. Okay. So, diretso tayo dito. Ayan. So, mayroong mga mangingilan-ngilan, no? Na namamasyal dito. Pero unlike dati talaga, ang dami talagang pumupunta dito. Kahit mga foreigner at iba't ibang lugar. Yan. Bakit may ano dito nakalagay? Ano dito nakalagay? Ha? No smoke. Okay, pwede tayong pumasok, di ba? So dito yung exit. So pasok tayo dito. No smoking, no vaping, ano vaping? Vaping, nagbe-vape bawal. So right. So same pa din, no? White sand pa din. Dolomite White Sand pa din. Kaya lang, paano na siya yung dagat, no? Patawag doon, pataib na siya. Palaki na yung dagat, laki ng lubid, do, parang ahas. So okay. So punta tayo sa gilid hanggang doon sa dulo. Iikutan natin kung talagang kumusta naman yung paligid. Kasi dati talaga daming namamasyal dito. Yan, di ba? Okay. Yan yung US Embassy, no? Diyan sa part na yan. Okay, so medyo ano lang siya, no? Mabasura siya sa ngayon. Pero okay pa naman, nakakapasok pa rin naman pala. Ang akala ko kasi bawal nang pumasok sa ngayon. Pero okay pa naman, nakakapasok pa. At ayan, yung dagat niya, ipapalaki na yung dagat. Ayan, medyo may mga paunti-unting basura, lalo na yung sa dagat, oh, daming basura. So dapat yan mayroong naglilinis. Pwede tayong magbuo ng grupo dito para maglinis ng dagat, eh. So lalo pag mahangin yung panahon, talagang mabasura dito. Pag mahangin yung panahon, ayan, oh. O, diba? Yung dagat mismo, ayan, daming basura, kalitaw-litaw. Pero actually pwedeng paliguan, pwedeng paliguan. Medyo malinis naman yung dagat. Hindi talaga yung
parang malangis, pwede siyang paliguan. So, sumasalya na siya dito. Ayan, maabot na ang dagat dito kasi nga, palaki na siya, kumbaga pataob na. Taob. Ayan, lumalaki na siya. Gumagapang na. So, aabot pala siya hanggang dito. Makikita nyo yung ibang kulay yung buhangin. Hanggang diyan siya aabot. So, papunta na yan dito. Siguro, bago mananghali, abot na yan dito. So, umabot siya hanggang dito. Yan. Kasi para sa kaalaman ng lahat, yung buwan ng June kasi, yun yung isa sa malaking dagat, ika nga, no? Pag sa buwan ng June, yan yung malaking dagat. Pakuha ng pusit. Yung mga tao nandun lang ako po sa gilid kasi mainit. So tayo, talagang pinunta natin dito sa gilid kahit mainit dahil siyempre para ma-vlog natin at may pakita natin sa inyo yung kalagayan dito sa Dolomite White Sand. Ayan oh, basura. Sayang oh, sarap linisin oh. Basura. Okay, yan si ate nagsulo. Ba't kaya nagsusulo si ate? Wala siyang kasama. Anong ginagawa ni ate dyan? Okay. So, ayan, unti-unti na abutin na si ate ng dagat oh. Lulubog na siya sa dagat mamaya-maya. Ayan. Kaya nandito na yung dagat oh. Oh, di ba? Gumagapang na paunti-unti. Yan, so dito na tayo sa malaking bato. Yan. Magandang hapon po. Si nanay. Sulo si nanay. Nagsulo si nanay. Wala siyang kadate. Yan o, nanay o. Nanay. Sulo siya. So, okay naman. Yung mismong Dolomite White Sand, malinis. Ayan. So, ayan. Tayo, sarap tayo para makita tayo. So ayan, halika dito. O, dadala pa natin yung helmet natin kasi di natin pwede iwan, baka mawala. Dahil hindi siya ordinary yung helmet. Mamahalin siya yung helmet. Okay. So yan, Dolomite White Sand. So kahit pa paano, mas malinis siya kaysa nung unang mga vlog natin dito. Kasi nagtambak-tambak talaga yung basura. Mas malinis siya sa ngayon. Ayan, wala ganong basura. Pero mayroon pa rin. Hindi kasi mawawala yung basura na yan kasi nga lalo't mahangin ng panahon, magkakaroon talaga yan. So yan kasi yung mga basura na hindi man dito galing, dinadala mula sa ibang lugar papunta rito. So kaya nagkakaroon siya ng basura. So ayun no, ang layo. Hanggang doon siya, may mga bato-bato, yung nyug-nyug na yun. Hanggang doon siya. So, maganda naman, maganda pa rin siya tingnan. Punta natin doon, may barko, no? Okay, sige para makita natin. O, tara. So, ayan, sa left side natin, yung speedboat mamaya. Right. Yan, so talagang ang lawak na pala. Umabot na siya doon. Ang layo noon. Pakilakad natin siguro. Hindi na natin kayanin. Balik na lang tayo. Ano, gusto nyo pa bang white bird? Oh. So kahit pa paano, pwedeng paliguan. Ko lang alam kung pwedeng mangisda dito or may makuhang isda. Kasi siyempre ano na to, medyo maraming ika nga langis na dito sa parting dagat na to dahil puro barko yung paikot nito. Yan. Okay. So sige, badaroon tayo kasi dati pinapasyalan natin yung side na yan dyan nung wala pang harang yung gitna na yan. So ngayon kasi hinarangan na yan So nagkaroon na siya ng harang sa gitna. Kaya nahati na siya yung hati ng Roas Boulevard at saka hati dito sa may Dolomite. Okay? So ayan, merong
maliit na barko dyan, yun yung mga naglilinis sa basura. O, mayroong na may mingwit doon, yun. May mingwit kaya yun? Si Manong? Ah, hindi. So, ayan yung kalagayan ngayon dito, no, sa may Dolomite White Sand Rojas Boulevard sa may Maynila. So, ito, ayan, papansin nyo dati, dito naglalakad-lakad yung mga tao dito sa side na to. Diyan nag-jogging, yan. Ito yung pinaka-island ng dagat. Ito, pinaka-island to. So, ngayon, halos pumantay na yung yung buhangin sa island. So, ayan, buhangin na siya. So, tinambakan siya. Kaya kita mo, lalim niya, no? So, kung gaano kalalim itong side na to, mas malalim yung nandito. Kasi dagat na yan dyan. Maraming bato-bato. Maraming mga, basta yung mga batong malalaki. So, dito naglalakad yung mga tao. So, sa ngayon, hinarangan nila yung sa gitna. Ayan, may harang na yung sa gitna na yan. Hanggang doon sa may Navy, Philippine Navy. So sa madaling salita, pag ang tao galing doon sa Rojas Boulevard, hindi na siya makakapasok dito, basta-basta. Doon siya dadaan sa may entrance at saka exit talaga. Doon siya papasok at doon siya lalabas. So, ang gagawin dito actually, kasi hindi pa siya tapos eh. Hindi pa tapos, kumbaga, patuloy pa siyang ginagawa. So, ganun pa man, talagang kailangan ituloy ito kasi sayang yung ginastos na dito na libo-libo, milyon-milyon na siguro. Tapos, ganito lang, nakatiwangwang lang siya, hindi siya mapakinabangan talaga. So, bagkus libre. Yun libre. Yung pagpunta dito or pagpasok dito sa Dolomite White Sand. Wala pong bayad. So, kaya lang, may oras daw. So, ang oras is hanggang alas 6 lang ng hapon ang pwedeng pumasok dito. So, ayan, may hagdan dito. Ayan, kung mapapansin natin, yun yung dagat. Ayan. Okay, so yun yung karagatan. Makikita natin, yan, may mga barko. Yan. Yan yung mga pinapalutang sa dagat eh. Mga styrofoam yan. Or yung mga lumulutang sa dagat. Yung mga nakabalot na yan. So, pakita ko sa inyo. So, balik tayo doon at balik tayo doon sa pinanggalingan natin. Okay, so kung mapapansin natin ito ito mismo yung tinatayuan natin, itong mga niyog na to. Dito dati yung mga bar, mga beer house, mga inuman, kainan, yung panahon ni Mayor Lim. Ay, Mayor Atienza, yung siya pang Mayor. So, dito mga naglalakad ng tao, mga nagja-jogging. Pero sa ngayon nga, hindi na. Dahil mayroon ng harang na ganyan. Yan, mayroon na siyang grills na ganito or pader na ganito. Yan, so diretso po yan. Ito po yung kabila niya. Yan. Ayan, diretso po yan. So nahati siya. Hati siya. Ayan. Hati siya. Kumbaga. O, may mga nyug. Hati. Yung kalahati, sa party dito sa loob ng dagat, yung kalahati, party ng Rojas Boulevard. So yan, papakita ko sa inyo yung mga nakabalot-balot na ito. So yan, may hagdan naman. So, makakatawid ka rin naman dito, papunta rito. Ayan o, makikita nyo. Parang akala mo basura. Pero ito yung ginagawa nilang pangharang doon sa gitna ng dagat. Pag kunyari haharangan nila yung dagat, ito yung ginagawa nila. Ayan o. Ayan o, magaan lang siya. Ayan. So ano kasi siya, styrofoam. Or yung thermochis kung tawagin. Ayan, magaan lang siya. So yan yung ipapalutang doon sa gitna ng dagat pag gusto nilang harangan yung dagat. So ayan, yun yung barko, yun yung tinanglilinis nila sa ilalim ng dagat. Makikita natin, yun, US Embassy yun. At yun nga, nandito ito sa part ng Pedro Hill. Yan, Pedro Hill Street yun, no? Natatanaw natin. Ganda ng nyug, oh. Ganda ng dahon.
mabuhay silang lahat at maraming bunga. So yun mga kuya, mga biyahero, ay pakita na natin sa inyo yung kabuuan ng dolomite white sand dito sa Maynila, na kung saan ito ngayong talagang dinarayo noon ng ating mga kababayan, kahit saan ang galing, kahit saang lugar pumupunta rito para lang masilayan itong dolomite white sand na ito. At actually hindi talaga siya buhangin, ano? Mapapansin nyo, ayan, matayo yung buhok ko. Ayan siya. Yan. So bato-bato siya na bilog, mga wasak-wasak na bato. Yan. So yun siya. So kaya dolomite white sand. So ano siya, yung parang adobe or malalaking bato na dinurog, sinala din, yun yung ginawang buhangin. So actually, may nabalitaan ako, mukhang galing pa ng Masbate yung iba dito, kasi sa Masbate kasi doon yung tinatawag na palanas. Kung tawagin sa Masbate nyo, ito is palanas. Yan, buong bato yan, isang bundok na parang bato. So kinukot-kot siya para madurog or makuhaan siya ng parang buhangin. So ayan o, na-update ko na kayo. Nakita nyo, walang katao-tao. Ngayon ay araw ng Sabado. May ilan lang tayo doon nakita natin mga kababayan. Dapat yun, marami pumapasyal o kaya sa araw ng Linggo. So ganun pa man, pasyal lang kayo dito, free dito hanggang alas 6 ng hapon po siya open, hanggang mula alas 7 ng umaga, at libre po ito, walang bayad. So pwede nyo masilayan si dolomite white sand. So sa ngayon, nakita ko malinis naman, may pangilan-ngilan lang na mga basura na inaanod-anod ng dagat. So di katulad dati, talagang ang dami talaga. Kasi nga pag medyo pabagyo na, yan, maraming basura na hinahakot yung dagat. So muli, paki-support Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Sana paki-like and share ninyo yung ating mga video sa ating mga vlog dito sa buong Kamaynilaan. At sino mang gusto magpa-vlog, sino mang gustong may lugar na gusto makita, sabihin nyo lang, mag-comment lang kayo sa comment section at puntahan natin at i-vlog natin. So yan, Kuya Isko Official muli, ang vlogger ng Maynila. Shoutout Maynila at mabuhay ang lahat. Shoutout po, mabuhay. Kasama nyo palagi, hindi magsasawang tumulong sa kapwa, pagmamahal niya at pagkalinga. Kapag kailangan nyo, palaging narito, tuturuan ng disiplina. Mga ka-5-9, ibabahagi ang kaalam, samahan na natin.